Ano, pag binabasa ko yung part na ito ng scripture, this broaden my perspective na ang buhay pala natin ay hindi lang dapat nagsisettle sa temporal, kundi dapat kung paano tayo naglalaan ng ating resources sa temporal, mas lalo dapat tayo nagbibigay ng atensyon sa ating eternal. Kasi madalas nating pinagpapalit ang ultimate sa immediate. Madalas nating pinagpapalit ang eternal sa temporal. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, kung si Jesus Christ ay muling nabuhay, yun ay katunayan na meron pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. That whatever you are doing, listen to me, that whatever you are doing for the Lord ay hindi nasasayang. And your labor is not in vain. Let me repeat. Lahat ng bagay na ginagawa mo, basta para sa Diyos. This is an encouragement for me. Because I've been serving the Lord for 24 years. What an encouragement. That whatever I am doing, basta for the Lord. Not for my ambition, not for my personal pleasure, not for self-serving. Pero kung ginagawa ko ito para sa Panginoon, what a great hope. What a great promise. Na lahat ng ginagawa kong ito ay hindi nasasayang. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, so therefore. Now, pag nakakita kayo sa Bible ng salitang therefore, walang sentence na nagsimula sa therefore. So kapag may therefore, kailangan mong balikan yung previous verses. Okay? So I just told you the whole chapter of 1 Corinthians chapter 15. Nag-preach si Apostle Paul ng resurrection ni Jesus Christ at dahil ang ating Panginoong Hesus ay na-resurrect. Ibig sabihin, may pag-asa sa lahat ng mga Kristiyanong naglalagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at yung 10 taong ibinigay mo sa Panginoon, hindi masasayang. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord, I love that part, is not in vain. Ano sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Itong text na ito, mga kapatid, is actually a call for each and every Christian right here, right now. Everybody who's listening under the sound of my voice. Ang sinasabi ni Apostle Paul, bilang isang mananampalataya ni Jesus, tinatawagan niya ang bawat isa sa atin na mag-persevere, magtiis, maging persistent, dedicated, and committed. He is calling each and every one of us to stand firm in our faith, na tayo ay maging immovable sa ating mga conviction at maging active sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Apostle Paul to kahit di niyo ako pinapansin? Kasi ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag sumunod ka kay Jesus Christ, kasama ang sakit at ang hirap. Wala akong kilala na taong sumunod kay Jesus na hindi nasaktan. Following Jesus includes suffering and pain. Now let me clarify. Pag sumunod ka kay Lord, may blessing. Pag sumunod ka kay Lord, may forgiveness. Pag sumunod ka kay Lord, may justification. Pag sumunod ka kay Lord, may pagpapala at breakthrough. Pero may sakit din. May hirap. May sacrifices. Following Jesus will not exempt you sa mga challenges ng ating buhay. Sino sa inyo makakapag-testify yung katabi mo dumaan sa bagyo? Judging by the looks of her or him, makikita mo kagad dumaan na siya sa matinding bagyo. Amen. Bakit? Kasi kumbinsido tayo that even when Jesus is on your boat, you are not exempted to the storms of your life. May mga storms sa marriage, may mga bagyo sa mga businesses, may bagyo sa mga trabaho, sa mga career natin, sa mga family natin. May mga bagyo na seasonal, may mga bagyo na inevitable. But those storms are necessary for you to realize who you are. In fact, those storms in your life will reveal your structure and your foundation. Minsan kailangan dumaan tayo sa mga challenges. Minsan kailangan ugain tayo ng Panginoon para ma-realize natin kung ano ang ating foundation. Sadly, hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Yung katabi mo, pangiting-ngiti lang but they are dying on the inside. Pangiting-ngiti lang but they are quitting on the inside. And most of the weights that we carry are usually internal and not external. Kasi pag nasa church ka, madaling ngumiti kasi karamihan nakangiti. Parang hindi. Amen? But most of the weights that we carry are actually internal. Some of our boats will break. Sometimes, our heart will break. Yung iba sa atin dumaan sa childhood trauma. Yung iba sa atin dumadaan sa depression, sa anxiety. Some of you are scared about uncertainty or your future. Yung iba sa atin may mga grudges, wounds, and unforgiveness. So, hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Pero, whatever storms that you are going through,
Maybe external or internal. That's why we need faith in the Lord. Kaya pagdating sa faith, hindi mo siya pwedeng i-overestimate. Lahat ng taong mananampalataya ni Jesus Christ, kailangan natin ng pananampalataya sa ating buhay. Because our faith is the very core of our Christianity. Yung faith natin, ang critical component kung bakit tayo nakakasurvive dito sa mundo natin. In fact, ang sabi ng scripture, without faith, it is impossible to please the Lord. So we all need faith in our lives. Kailangan nating matutong magtiwala sa Panginoon para kung dumating ang mga challenges ng ating buhay, we will be unshakable. In Jesus, sometimes you will bend, but you will not break. And sometimes God is breaking you to make you flexible. He's allowing the shakings in your life, hindi para pabagsakin ka, hindi para punitin ka, hindi para wasakin ka. He's developing you to be stronger as long as you keep on trusting the Lord.